Pwede po ba tayong magpasalamat sa Panginoon? Hallelujah! Pwede ba sabihin mo lang sa katabi mo, kapatid, napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Pwede po bang palakpakan natin ang Diyos? Thank you po, Lord. Hallelujah! Tayo po tayong lahat. Thank you, Jesus. Let's pray. Lord, karapat-dapat po kayong purihin at sambahin. Karapat-dapat po kayong luwalhatiin. Kayo ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Kayo po ang aming Panginoon at kahit kailan, masasabi po namin, Panginoon, with confidence, Lord, na you are worthy of all praise. You are faithful, God, Lord. Who else is worthy? Only you, Lord God. You alone are worthy, Lord, of all praise. Salamat po, Panginoon. Dahil sa araw na ito, naniniwala po kami, Lord. Meron po kayong sasabihin, meron po kayong babaguhin muli sa amin. Naniniwala po kami, meron po kayong gagawin muli sa oras na ito. Would you tabernacle on us, O Lord God, with your glory and power. At kami po'y mananatili, Panginoon, doon sa secret place of the Most High God. We will dwell in the secret place of the Most High God. We allow you, Holy Spirit, to move. We allow you, Holy Spirit, to teach us, to rebuke us, to train us, O Lord. We allow you, Holy Spirit, Lord, to linisin lahat ng karumihan sa aming mga puso, sa aming isipan, Lord. Linisin mo po kami, Panginoon. Tanggalin mo po lahat ng hindi po nararapat sa inyo, Lord. We allow you, Lord God. Sinusurrender po namin ang aming buhay sa inyo. Thank you po, Lord. Thank you po, Lord. Thank you po. Salamat po sa inyong kabutihan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Mabuti po ang ating Diyos. Amen? Thank you po, Lord. Napakabuti ng ating Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. Kahit kailan, hindi nagkulang ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Pwede bang deklarahan mo yung katabi mo? Sabihin mo lang sa kanya, I declare blessing upon blessing sa iyo, kapatid. At ibatiin mo lang siya, happy Sukot. Hallelujah. No, tinuturo po ito sa atin ngayon sa Shalom Initiative. Sino po nakaka-attend ng Shalom Initiative? Yan, praise God. Mga greetings, no? Itinuturo po sa atin. At pwede bang batiin mo yung katabi mo? Sabihin mo lang sa kanya, Kag sa Mayak, kapatid. Happy Sukot, no? Ibig sabihin, happy Sukot. Napakabuti po ng ating Panginoon. Kami po'y galing ng Baguio. Yan. Ang lamig sa Baguio. Thank you po, Lord. Sa sobrang lamig, nayanig kami. Alam niyo po, nasa kami, NPG or National Prayer Gathering po, ginanap ang Feast of Tabernacles sa Benguet. At napakabuti po ng Lord. Alam niyo po, nabalitaan niyo siguro na lumindol, di ba doon? Grabe po, ang lakas. Ang lakas nung niya. Ang nakaka-bless na nakita ko at nakita rin ng maraming tao. Kasi nasa taas kami, bleachers. Do? At yung sa taas po noon, yung kisame po noon, mga ang tawag doon, yung mga bakal-bakal na ganon. Hindi po ganyan. No? E di, pipray kami. Biglang tinawag na yung ating next speaker, si Stephanie. To? Alam niyo po, grabe yung naging lindol. Talagang yung mga nag-pray ang lahat. Ito ang kagandahan po at all glory to God. Wala po doon yung sasabihin mong tumakbo, nagkaroon ng stampede, o kaya nag-iyakan, nagkagulo. Wala po doon yung sasabihin mo, tumakbo, nag-unahan para lumabas, o kaya naman, yung nagkagulo, nagpanik.
Alam niyo po, lahat ng ginagawa, Lord, in Jesus' name, Lord God, Lord. Kitang-kita po namin talagang talagang ang lakas. Sabi ko nga, first time ko po yun. Tapos sa taas pa kami. Sabi ko, asa kaya yung exit dito? Pero wala po doon yung sasabihin mo nagkagulo. Pero ang lakas din po. Ang lakas din. Siguro nabalitaan nyo. Yung katabi po nun, napapalibutan yung stadium na yon, kasi sports complex siya. So napapalibutan siya ng mga schools, may mga campuses po doon. Alam niyo po, patuloy natin ipag-pray kasi may mga nagpanic ng mga estudyante, may mga panic attack, may mga nahimatay, mga nakaano po doon sa oval. No? May mga nanigas, may mga nanginig. Pero all glory to God, ang bilis naman din po, ang bilis ma-rescue, ang bilis pong bumalik yung kanilang sa normal. No? Ang bilis. At nagkapasok na din agad nung kinabukasan. Nagkapasok na din po. Alam niyo po doon, habang lumilindol na ang lakas, lalo na ramdam mo pag nasa taas ka. Pag nasa taas ka, hinahanap ko sila Ahaba, sila Israel, wala sa tabi namin. Naglalakad-lakad pa doon. Pero yung lindol po niya, talagang pwedeng may bumagsak po talaga. Talagang yung napapanood ko lang, ganun. Pero alam mo, iningatan kami ng Diyos. Pinoteksyonan po kami at naniniwala kami, talagang may power yung prayer. Amen? Sabi mo sa katabi mo, makapangyarihan na salita ng Diyos. Makapangyarihan ang panalangin mo. Amen. Hallelujah. So habang nagano po, lilindol, ang dami nagpipray. Lahat po nagpipray. Be still. Lord, in Jesus' name. Inuutusan. Ganyan po. Alam niyo, tumigil din po. At sasabihin mo ba na natigil at huminto yung atin pong gawain doon? Nag-cancel na, tapos na? Hindi po. Nag-resume po. At tuloy-tuloy po, palakpakan po natin ang Diyos. Sasabihin mo ba, nag-uwian na lang yung mga tao dahil natakot, ganyan? Hindi po. Pero alam nyo po, hindi po yun basta-basta rin. Pina-check din po. Kasi pagkatapos nun, pinalabas kami. Kasi chinek din po yun ng engineers. Chinek po. At salamat sa Lord, nung chinek po yung buong kapaligiran, wala daw po ni isa o kahit na anong parang may tendency pwedeng pang bumagsak. Pinatibay ng Diyos yung lugar na iyon. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Lord. Pinaranas ng Lord sa amin yung kanyang kabutihan at yung supernatural na power ng Lord. Hallelujah! So nagkakasunod-sunod po yung mga pangyayaring ito. Tama po? Nagkakasunod-sunod. Merong awakening na ginagawa ang Diyos sa bawat sa atin. Sabi mo sa katabi mo, ginigising ka ng Panginoon, kapatid. Ginigising tayo ng Lord. Kailan ka magbabago, magpapabago sa Lord? Kailan ka magsiseryoso sa Panginoon? Kailan ka babalik sa Lord? Kailan mo pa ibibigay yung buhay mo? Kapatid, kailan pa? Sabi mo sa katabi mo, today. Today. Kailan po? Ngayon na. Amen? Kailan? Ngayon na. Niyayanig na ng Diyos. May pagyanig na nangyayari. In the Spirit, merong ginagawa ang Lord na awakening. Sa bawat sa atin, may shakening na ginagawa ang Lord sa bawat sa atin. Na-share po ni Bishop Dan Balais sa amin pong consultation dahil nagkaroon ng IFP Coordinators Consultation. Sabi, the 3 global events in the last days. Makinig ka maigi ha. 3 bagay, sabi, global events pwedeng mangyari in the last days. Ano po iyon? Great shakening. Sabi mo nga, great shakening. Asahan mo yan. Sabi nga masanay ka na sa lindol. Hindi lang lindol na physical, literal, kundi meron din in the spirit. Kaya kapatid, kung magpapabago ka at magsiseryoso ka sa Lord, magdesisyon ka na ngayon na. Ngayon na.
Kung gusto mo maglingkod sa Lord at sasabihin mo sa susunod pa, kapatid, magdesisyon ka na, ngayon na. Ngayon na. And let's pray na in the Spirit, ang mga tao, matuto. Mabukas ang kanilang mga isipan, mabukas ang puso. Sabi, 3 global events in the last days. Number 1, great shakening. Ulitin mo ulit, great shakening. Pangalawa, sabi po, the great awakening. Sabi mo, great awakening. May pag-shake ang Panginoon and great awakening. Ginigising ka ng Diyos. Ginigising tayo ng Lord. Sino dito sasabihin mo, pag lumilindol, tutulog ka pa din? Sino dito? Yung ikaw nga lang, mabalitaan mo nga lang Parang yung katawan mo, yung ano mo, nagre-react. Tama? Parang mabalitaan mo lang. Sino dito nakapanood na nangyari sa Davao? Ang lakas po nun, mga kapatid. Ang lakas po nun. Nabalitaan natin yung sa Cebu. Di po yan basta-basta. At alam mo, yung nararanasan po nila sa Davao, yung last na update ko, parang 300 aftershocks na ba? Opo. Sa inyo mismo, naku po, ipag-pray maigi. Kaya sabi ko nung last Sunday, di ba, kung ikaw ay meron kang mga kamag-anak, hindi pa nakakakilala sa Lord, may mga kamag-anak, mahal sa buhay, kakilala, na alam mo, nalayo sa Panginoon, kausapin mo na, i-chat mo na yan, lumapit sa Panginoon, magpakumbaba sa Lord, manalangin kayo, ibigay niyo buhay niyo sa Panginoon, lahat na gawin mo, at ang kagandahan ngayon, kahit na hindi ka magpunta, pwede kang mag-chat. Tama po ba? May paraan. Kung ang anak mo nasa probinsya, pamilya mo nasa probinsya, kapatid, ano mo na? O may live stream din tayo. Makinig ka ng word ngayon. Kasi ito na yung panahon na dapat tayo po kumikilos. Yung sasabihin po natin na dapat wala na tayong sayangin na oras. Kung makikinig po tayo doon sa mga mensahe, ito na yung pagkakataon na dapat wala ka na sayangin na oras at intindihin pa yung emosyon o nararamdaman. It's about time na tayo po yung magseryoso sa ating calling. At pinapalakaran ng Lord sa atin. Magising ang bawat sa atin. Sabi po, 3 global events, great shakening, great awakening, and great outpouring. Wow! Sabi mo nga, great outpouring. Kaya niyayanig ng Lord. Kaya gusto ng Lord, bumangon ka. Amen? Gusto ng Lord, bumangon ka, gumising ka sa panahon na ito. Wala yung sasabihin mo na kapag may shakening o kaya may lindol, wala naman siguro dito yung sasabihin mo na, sige, okay lang yung lumindol at ako itutulog lang ako. Walang ganon. Sa ayaw at gusto mo, magigising ka. Tama? Magigising ka. At sa ayaw at gusto mo, kailangan mo talagang gumising. Kailangan mo talagang bumangon. Amen. Kapatid, may great shakening, may great awakening, may great outpouring. At itong mga nangyayari po sa atin na ito, ang totoo, nakalagay naman yan sa Word ng Lord. Dala niyo po ba ang inyong mga Bible? Dala niyo ba? Thank you po, Lord. Kapatid, lahat ng yan, nakalagay po yan. Pero gusto ng Lord, maranasan natin ang breakthrough. Amen? Gusto ng Lord, maranasan natin ang breakthrough. Kaya sabi ng Lord in 57:86, di ba? Yung valve, ang meaning po is peg or hook. Yung tinuro ko noong last Sunday. Gusto ng Lord na i-stretch mo yung iyong tent.
Huwag mong limitahan, sabi ng Lord. Huwag mong lagyan ng hangganan. Stretch out your tent. I-stretch mo. At kailangan, patibayin mo yung peg. Patibayin mo yung hook o yung tulos. Amen? Kasi kahit na na-stretch mo yung tent mo, kung hindi naman po matibay, yung peg mo, bibigay. Tama po? Bibigay pa rin. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, magpakatibay ka. Amen? Magpakatibay ka. Pinaghahanda tayo ng Lord. Hindi lang po sa the big one na sinasabi at huwag kang maniniwala basta-basta. Kapatid, maraming fake news ngayon. At nagkukos ng fear, nagkukos ng mga kung ano-ano, anxiety. Huwag kang maniwala basta-basta. Piliin mo kung ano yung tama. O, P-box. O, doon po kayo magano. Pero ang dami ngayon, mga nagano, ayan na, paparating na. May tsunami na bukas, may ganito na. Gagawa pa ng mga video, may mga ano pa. Alam mo, tinuturo ng Lord sa atin sa panahon na ito. Marami kang pwedeng makita, marami kang pwedeng marinig, pero magstay ka sa Lord. Remain faithful sa ating Panginoon. Kaya gusto ng Lord, palalimin yung ating mga peg, palalimin yung ating mga relasyon sa Panginoon. Bakit? Di ba yung tent, yung home, pwedeng yan ay protection ng Lord sa atin in 57:86. Protection ng Lord. He is our refuge. At kapag tayo'y protected ng ating Panginoon, hanggat ikaw ay nasa kamay ng Diyos, kapatid, pwede ka maproteksyonan. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. So, dumaan po tayo o hindi pa po tapos hanggang 13, October 13, ang Tabernacles. Nagsimula ng 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Or sinasabi na 7 days at hanggang 8 yung ating Tabernacles. Tingnan po natin ito. Balikan lang po natin itong Feast of Tabernacles. Sabi dito, Sukkot, the Feast of Tabernacles, has a significant prophetic purpose as the last of the Moedim. Pag sinabi po natin Moedim, ito po yung festival or appointed time. No, na-share na po sa atin iyan. No, sabihin mo nga, appointed time. Itong feast na ito, yung Feast of the Lord. Balikan natin, saan po binanggit yan? In Leviticus 23, 34 to 44. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, fire. Speak to the children of Israel, saying, the 15th day of this 7th month shall be the Feast of Tabernacles for 7 days of the Lord. On the first day, there shall be a holy convocation. You shall do no customary work on it. For 7 days, you shall offer an offering made by fire to the Lord. On the 8th day, you shall have a holy convocation. And you shall offer an offering made by fire to the Lord. It is a sacred assembly, and you shall do no customary work on it. So, sabi ng Panginoon sa kanila, ang utos, gawin yung banal ang araw na to. Sabi, gawin yung banal ang araw na ito. Holy convocation. Sabi mo nga, holy convocation. So, sa araw ng Feast of Tabernacles, on the 7th day, sabi yung 7 days na iyon, wala kang ibang gagawin. Sabi, no customary work on it. Hindi ka magtatrabaho. Ano gagawin mo? Banal na bagay mula sa Panginoon. Tingnan po natin sunod. Basahin po natin. 37. 1, 2, 3, fire.
Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Sabi ko ba, palakpakan natin ang Lord. Ngumunguya. Hallelujah. So sinasabi po dito, these are the feasts of the Lord which you shall proclaim to be holy. Convocation. Ilang beses na sinabi ng Lord that this will be, or to proclaim to be holy convocations. Amen. Hallelujah. Tinuturuan tayo ng Lord na kada feast of the Lord, ine-exercise po natin yung kabanalan sa ating mga buhay. Ipinamumuhay natin yung kabanalan sa ating buhay. Amen. Katatapos lang po ng Yom Kippur o Day of Atonement. Tayo po yung nanalangin, tayo po yung nag-fasting, pero after ng Yom Kippur, grabe po ito, it is a joyous feast, joyous holy day. Amen. Pero alam niyo po, mamaya natin sasabihin. Next, 40 to 44, 1, 2, 3, fire. And you shall take yourselves on the first day of the fruit of beautiful trees, branches of palm trees, the boughs of leafy trees, and willows of the brook, and you shall rejoice before the Lord your God for 7 days. You shall keep it as a feast of the Lord for 7 days in the year. It shall be a statute forever in your generation. You shall celebrate it in the 7th month. You shall dwell in booths for 7 days. All who are native Israelites shall dwell in booths, that your generations may know that I made the children of Israel dwell in booths when I brought them out of the land of Egypt. I am the Lord your God. So Moses declared to the children of Israel the feast of the Lord. Kaya sinasabi po natin, this is not the feast of Israel or the Jewish people. But kapatid, this is the feast of the Lord. Sabihin mo nga, feast of the Lord. Hallelujah. Thank you po, Lord. So, nabasa po natin dyan. Kaya dito yung makikita mo, may mga leafy trees po sila, may mga ginagawa po silang mga, pinapaganda nila yung kanilang mga booths, no? May mga palm trees sila, ayan. At tapos sabi po sa kanila, and you shall rejoice before the Lord. Magagalak ka. Sabi mo nga sa katabi mo, rejoice in the Lord. So, ngitian mo lang siya. Pwede bang ngitian mo lang malaking ngiti sa katabi mo? Hallelujah. Rejoice in the Lord. Pastora, paano kami magre-rejoice? Ang dami nangyayari. Kapatid, yung joy, hindi po iyan katulad ng happiness. Amen? Ang joy ay lagi nasa puso. Ang joy ay lagi nasa isipan. Ang joy ay nasa loob yan. Amen? Na kahit tahimik ka, pero may joy ka. Amen? Kahit nasasabihin mo, hindi ka naman nakangiting laging ganun eh. Pero may joy sa puso mo. And that's the spirit of the fruit of the Holy Spirit yan. Amen? Sabi ng Panginoon sa kanila, Your generation may know that I made the children of Israel. I dwell in booths when I brought them out of the land of Egypt. Gusto na Lord na ipaalala sa Israelites na may ginawa ang Panginoon sa kanila. Biruin mo yung kanila pong paglalakbay, may pillar of cloud pag umaga. And pillar of fire paggabi. Antindi, no? Kasi sa, tawag doon, sa disyerto, pwede kang mamatay. So, ang kalaban mo, weather, kalaban mo rin, pati yung mga mababangis na hayop. So, meron po silang, protection ng Panginoon. Amen. Na kung saan hanggat nandun yung pillar of fire, pwede sila mabigyan ng liwanag. Paggabi. Amen. Pwede sila maproteksyonan sa kabila ng lamig na pwede po nilang maranasan. Pero kapag umaga naman, may protection din sila sa kabila ng init. Tayo nga po, wala pa tayo sa disyerto, pero pag tag-init,
Amen? Parang, di ba, grabe na. Grabe na, kahit wala pa tayo sa disyerto. Paano pa po iyon? Kaya salamat sa Lord kasi may pillar of cloud na pumuprotect sa kanila. Na para pag sila'y nandun sa pillar of cloud, para na rin sila naka-aircon. Doon sa Baguio po, ang lamig eh. Hindi mo mapapatay ang aircon doon eh. Walang on-off ang aircon doon. Kaya sa kwarto namin, ang lamig. Ang ganda ng aming transient. No? Ang lamig. Sabi nga, saan ba natin papatayin yung nito? Walang switch. Pero ang sarap. Palakpakan po natin ang Lord. Napakabuti ng ating Diyos. At i-flex ko lang yung aming transient doon. No? Alam niyo po, ang tagaluto ng aming food is chef. Dati po siyang chef sa barko. Kaya yung breakfast namin, hindi po mga tapsi-tapsi. Ang mga breakfast namin talaga naman, may vegetables na ganito, mga di ba? Ang sasarap po mga doon, gulay, mga broccoli, mga broccoli, mga ang sasarap. Bukod sa merong vegetables, meron kaming chicken, meron pa kaming, tinimplahan pa nila kami ng ng fruit shake. Carrots na pinaghalo na melon at carrots. Ang sarap talaga. No? Meron naman, sila Israel naman, ang pinili naman nila yung watermelon, yung pakwan na yellow, yung kanilang juice. Grabe, breakfast pa lang yun. Lagi pag breakfast namin, kaya excited kami pag Kasi yung breakfast namin, talaga nilulutuan kami. Pero alam niyo po, mura lang po doon. Kaya pag tayo pupunta doon, mayroon na tayong contact at mabait po sila. Christian pa sila. Kapatid, sabi mo sa katabi mo, you are blessed. Ikaw ay pinagpala ng Diyos. Amen? Anak ka ng Panginoon. Kaya sa panahon na ito, huwag kang matakot. Dapat magkaroon ka ng takot sa Lord. Hindi takot sa kung ano-ano mga bagay. Takot sa Diyos ang kailangan po natin ngayon. Fear of the Lord. Yan ang magliligtas sa'yo sa anumang sakuna, sa anumang mga disaster. Fear of the Lord. Amen. So nandito po tayo sa 7th feast ng Panginoon. No, may spring feast. Ito po yung sinasabi natin na madalas ko itinuturo at binabanggit. The 7th feast of the Lord na yung spring feast fulfilled na. Ibig sabihin po, tapos na. Nangyayari na. Ano po yan? Passover, unleavened bread, first fruit, Pentecost. So ano po ang hindi pa nangyayari? Ito pong fall feast. Yung tatlong bagay o yung tatlong feast na inaabangan po natin na ipaliwanag ko noong last week. Ano po yan? Rosh Hashanah or the Feast of the Trumpets or tinatawag na Yom Teruah. Ito po yung sinisignify po nito, rapture. Sabi mo nga, rapture. Ano naman yung Day of Atonement? Kapatid, sa Day of Atonement, no, let's pray. Let's continue to pray for Israel. Na sila'y bumalik sa Panginoon. Salamat sa Lord. Palakpakan natin ang Panginoon dahil abangan natin. No, Monday, babalik na yung mga hostages. No, grabe po. Ipag-pray natin yung grabe yun, grabe. Patuloy po nating ipag-pray dahil yun ang word ng Panginoon. Yun ang word ng Lord. Lalo na itong tabernacles. Mag-pray po natin iyan. At hindi rin basta-basta pwedeng, ang kaaway din, hindi rin siya basta-basta sasabihin mong magre-relax. That's why, umatin po tayo patuloy ng ating Shalom Initiative, mga kapatid. Amen? So, Feast of the Trumpets or Rosh Hashanah, ayan po yung hindi pa nangyayari or hindi pa fulfilled. No? Next, Day of Atonement
or Yom Kippur. Di pa po yan, the second coming of our Lord. And Tabernacles, or the Feast of Tabernacles, or Sukkot. Ito po yung sinasabing millennium reign ng ating Panginoon. Yan po ang aabangan natin. Yan po yung dapat na pinaghahandaan natin. Sinasabi na ito pong feast na ito, kailangan tayo tumutok. Bakit? Yan po yung timeline. Yan yung timeline. Kaya pagpasok nung Rosh Hashanah, dami na pong nangyari. Kaya patuloy po tayong mag-pray. Sabi mo sa katabi mo, malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Hallelujah. Malapit nang bumalik ang ating Diyos. The Feast of Tabernacles is a prophetic picture of God's plan of redemption through Messiah Jesus or Yeshua para po sa ating lahat. The Feast of Tabernacles is a picture of what life will be like when Messiah returns sa pagbabalik na Panginoon and we dwell with Him throughout all eternity. Yan yung mensahe po natin last Sunday, to walk into eternity. Ito kaya inahanda po tayo ng Lord. Ito pong ginagawa natin is eternal or for eternity. Yung pag-worship mo sa Lord, pananalangin mo, pag-serve mo sa Panginoon, pag-share ng Word of God. Kapatid, hindi po yan pang ngayon lang. Piniprepare natin yung sarili natin at lumalakad tayo doon sa eternity. Amen. After the solemn assembly of Yom Kippur, katatapos lang po ng Day of Atonement natin, the Feast of Tabernacles brings a time of feasting, jubilation, and celebration. Sabi mo nga, celebration. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, let's celebrate. Hallelujah. Historically, during the Feast of Tabernacles, Israel remembers the 40 years of wandering in the wilderness. Yun yung kinikwento po natin kanina. During the Feast of Tabernacles, we take this time to remember that the same God who led Israel through the wilderness to the promised land still lead us. Amen? Yung nag-lead sa kanila doon sa wilderness, nag-guide sa kanila, nag-bless sa kanila, nag-ingat sa kanila, nagbigay ng protection, nag-provide sa kanila, still leads us. Ang Panginoon, hanggang ngayon, nililid po tayo. Hanggang ngayon, ang ating Panginoon, kumikilos. Hanggang ngayon, ang ating Diyos, nagpo-provide. Amen? And will ultimately lead us to breakthrough. Sabi mo nga, breakthrough. Sabi mo sa katabi mo, I declare breakthrough sa iyo, kapatid. Sabi, nililid tayo ng Panginoon doon sa breakthrough. Kailangan maranasan po natin yan. And victory in this life and throughout all eternity. Sabi mo nga, victory! Hallelujah! Kaya mayroong shakening, awakening, outpouring. Kasi gusto ng Lord maranasan mo yung breakthrough. Gusto ng Lord maranasan mo yung victory. Amen? Hallelujah! Paano mo mararanasan yung breakthrough kung walang shakening? Paano mo mararanasan yung, kaya nga break, may word na break. Amen? May nabasag, pwede may nabasag, may sinira, may winasak. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang lalamya-lamya. Spiritually, in the Spirit, pagdating sa Panginoon, huwag ka na absent ang absent. Pagdating sa Lord, hindi ka na kailangan yayain. I-invite pa. Pag ikaw worker, hindi ka na ini-invite. Kaya ka nga worker. May assignment ka.
Kapatid, may assignment ka, meron kang, ikaw ay leader, di na kailangan, kapatid, na lagi kang paluin para tumakbo. Pray ka. Head ka ng age group, pray ka. Lord, ano pong gagawin ko sa mga youth? Lord, bigyan niyo po kami malinaw na direksyon para po sa mga kababaihan. Lord, bigyan niyo po kami malinaw na direksyon sa ministry na ipinagkatiwala mo po sa akin. We need to have a breakthrough sa ating buhay. Kailangan mo maranasan iyan. Kailangan po natin maranasan iyan. At hindi po mahirap iyan. Kasi ang totoo, pinagbayaran na ng Lord yung victory. Pinagbayaran na ng Diyos yung victory. Kaya meron na. Sabi mo sa katabi mo, maging masipag ka pagdating sa Lord. Sa trabaho mo, ang sipag-sipag mo, huwag kang magagalit sa akin. Kahit may sakit ka, hindi ka nalilate. Umulan, bumagyo, may baha, hindi ka absent. Sa gawain ng Lord, ang lapit lang ng bahay mo sa church, hindi ka pa makapunta. Nakakahiya naman sa Lord. Grabe ka naman, pastora. Kapatid, hindi na po ito yung time para yung baby tayo, magpa-baby sa Lord. Amen. Gumising ka na. Kung ikaw ay maglilingkod din sa Lord, maglingkod ka na. Amen. Kung ikaw din naman ay leader, magpaka-leader ka na, mag-lead ka na. Amen. Baka ang lapit lang ng bahay mo, prayer meeting, worker ka, leader ka, hindi ka maka-attend. Ang lapit lang ng bahay mo. Baka yung iba, ang layo pa ng bahay, nakaka-attend. Pabago tayo sa Lord. Hindi ganyang, hindi po tayo dinesign ng Lord na ganyan. Dapat tayo'y active. Amen? Hindi tayo dinesign ng Lord na kailangan laging paluin para tumakbo. Amen? Kailangan po tayo magpabago sa Lord. Pabago na natin yung mindset natin na parang laging tinatamad. Sa Lord, parang ang hirap mong makakilos. Pero sa bagay na gusto mo, parang ang bilis mo kumilos. Di po natin mararanasan yung breakthrough kung mamumuhay tayo ng ganyan pa rin. Ng ganyan pa rin. Parang na-stay ka na sa live stream, di naman po masama iyon. Pero kung ikaw ay leader, tama? Kung ikaw ay leader, ikaw ay worker. Hallelujah. Kapatid, dapat iba tayo. Pabago tayo sa Lord. Sinishake na tayo ng Lord. Sabi mo sa katabi mo, sinishake ka na ng Panginoon. Sinishake na tayo ng Lord, tutulog-tulog ka pa rin. Kapag may shakening at ikaw ay tutulog-tulog anong pwedeng mangyari sa'yo? Pwede ka mapahamak. Kaya sabi ko, kapag may lindol, wala yung sasabihin mo, tutulog ka pa rin. Sinishake na nga ng Lord. Hinahayaan mo pa yung body mo, yung spirit mo na tutulog-tulog. Kapatid, gumising ka na. I pray in the name of Jesus, babangon yung spirit mo. The word sukkah means booth or tabernacle. Those of us who observe the Feast of Tabernacles often build and decorate a booth outdoors called a sukkah. No, napag-aralan na natin yan. Parang mga ganyan. Pagandahan po sila. No, akit ng Jerusalem, o kung yung mga ibang hindi nakakaakyat,
magbibuild po sila sa kanilang mga tahanan. No, meron silang, papasok po sila dyan, magsi-celebrate sila, magbabasa ng Torah, mag-worship sila, sama-samang buong pamilya, at magsi-celebrate sila. Base sa instruction ng Panginoon sa kanila. Inside the sukkah, they celebrate Messiah and share a feast with their families and friends. Since the sukkah symbolizes the temporary dwelling of the Israelites in the desert, the feast is also referred to as Sukkot for this reason. Also, according to the prophet Zechariah, in the Messianic era, all nations will make a pilgrimage annually to celebrate the Feast of Tabernacles in Jerusalem. Kaya pumupunta po sila sa Jerusalem pag Feast of Tabernacles. No? 7 days nandun sila, magsi-celebrate sila. Zechariah 14:16, basahin po natin. 1, 2, 3, fire. Kapag nalupig na ang mga kaaway, lahat ng nakaligtas sa labanan at sa salot ay pupunta sa Jerusalem taon-taon upang sumamba kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang dakilang hari at makikisama sa pagdiriwang ng pista ng tolda. Yan po yung ginagawa kapag Feast of Tabernacles. Pupunta na Jerusalem, magbibuild po sila ng kanilang mga booths or sukot. Pero in the spirit or spiritually, ang iniintay natin, yung totoong Feast of Tabernacles, yung pagbalik ng Panginoon, maghahari siya. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka. Kasama tayo. Alam niyo po, hindi ko makalimutan yon, yung kay Neville Johnson. Sa Jerusalem, pag nag-reign ang Panginoon, ang magiging, sabi, doon ang Panginoong Jesus magtuturo mismo sa'yo. Face to face. Ang tindi. Sabi, imaginein mo yung ganon. Ang Panginoong Jesus mismo magtuturo sa'yo. At kapatid, sa mga intercessors, no? Malapit na. Israel po tayo sa 2026. Intercessors Summit. Wow. Israel. Wow, palakpakan natin ang Lord. Kami, excited kami. Hallelujah. Wala pa, pero alam namin, meron na. It celebrated the time the Israelites spent in the wilderness, living in tents, thanksgiving for God's care and provisions for them when they experienced the worst of time of their life. Sino po sa inyo, bago itong Feast of Tabernacles, nakaranas ka ng mga worst or difficulties? Pamilya mo, nakaranas ka ba ng ganon? Ang tinding pagsubok, ang hirap, bagyo, ang tindi. Ang hirap nung naranasan mo. Pero alam mo, salamat sa Lord because binigyan niya tayo ng Feast of Tabernacles. Na every Feast of Tabernacles, alalahanin mo itong araw na to, magpakasaya ka, magalak ka sa Panginoon. Sa kabila ng naranasan mong pagsubok. Rejoice in the Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, rejoice in the Lord. Hallelujah. Ang dami mo mga pinagdaanan, sunod-sunod, ang hirap na sitwasyon, naranasan mo yan. But kapatid, sabi hence, this was the most joyous of the feast for them. Kasama nila, family nila, pwedeng kasama nila yung kanilang mga kaibigan. Sama-sama, magbababad sa Lord. Weeping may endure for a night. Tandaan mo, but joy cometh in the morning. Kaya paggising mo ng umaga, kapatid, thank you po, Lord. Because there is joy in the morning. Amen. Sabi, the joy comes in the morning. Kaya paggising mo pa lang, Lord, salamat po. Lord, salamat po, may buhay pa. Humihinga, may pag-asa, may kagalakan. Amen.
The Feast of Tabernacles is also referred to as the festival of ingathering. Sabi mo nga, ingathering. Kaya alam mo, pag-pray po natin, yung pagbabalik ng mga hostages sa kanilang pamilya. And in the spirit, sa spiritual, salamat sa Lord. Every time na nagpipray po tayo ng salvation for Israel, I believe na may nangyayari. Amen? Yung araw-araw na pinagpipray po natin ang Israel. At ang totoo, hindi lamang po ang Israel, maging yung mga Arab. Pinagpipray din po natin sila. At salamat sa Lord dahil marami spiritually natatransform. Nababago ang buhay. Nagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Amen. That's breakthrough yan, breakthrough. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Kaya wag nating isipin na parang araw-araw tayo nagpipray ah. Baka walang nangyayari. Kapatid, may nangyayari. Sabi mo sa katabi mo, may nangyayari. Amen. May ginagawa ang Diyos. Sabi in gathering because it is the picture of the final redemption. When final redemption, when Messiah returns, reconciling all the things back to God. May reconciliation na nangyayari. Tanong, sino dito nakapanood ng balita sa Israel? Yung ginawa ni Trump. Ni President Trump, may reconciliation na nangyari. Yung picture na iyon, nagkakamayan, Hallelujah! Pero hindi po tayo titigil manalangin. And will reign over the Father's creation on earth. Sabi mo sa katabi mo, magre-reign ang Lord. Magre-reign ang ating Panginoon. Jesus has accomplished so much for us. He is our all in all. And He has promised to come again. Amen? We long for the promised land and to see our Savior face to face. Our hearts long for the time when our redemption will be complete. And Jesus Christ once again tabernacles among us. Kapatid, hindi lamang po iyan patungkol sa ikaw ay magawa ng boots, ikaw ay magawa ng suka, hindi lamang iyan patungkol dyan ng Feast of Tabernacles. It's about time to exercise yung word ng Panginoon sa atin. Ang daming nangyayari sa paligid po natin. Nakikita natin, pwede natin sabihin, nakikita natin yung signs. Pero kapatid, hindi pa yan. Pero nakikita natin. Pero are we ready? Handa ba tayo? Kung halimbawang dumating ang Panginoon, handa ka ba? Kaya sabi ko, ang preparation, hindi po yung sasabihin sa mismong araw. Hindi. Ako po naniniwala na si Lord, gusto po tayong ihanda. Sabi, the 3 global events in the last days. The Great Shakening, Great Awakening, and Great Outpouring. Pag hindi po tayo handa, baka siya shakening pa lang, bumigay ka na. Paano mo mararanasan yung Great Outpouring? Tayo po tayong lahat. We need to prepare, kapatid. We need to be ready in season and out of season.